Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng katangian ng Diyos. So may kakilala ka ba na pabida-bida? Yung tipo bang nagkukwentuhan kayo, di ba? Tapos may biglang lumapit. Hindi nyo masyadong ka-close. Pero lahat ng topic, alam niya, di ba? Kahit na anong topic niya, politics, alam niya. Showbiz, alam niya. Basketball, alam niya. So lahat alam niya. Talagang pabida-bida siya, di ba? O kaya naman, kayo sa inyo mga magkakaibigan, pagka nagkasalo-salo na sa fiesta, di ba? Na natural, magkita-kita kayo, nagiinuman. Ah, minsan lahat talaga ng mga topic nyo, meron isa sa inyo na pabida talaga. Parang alam niya ang lahat, di ba? So, kung may mga ganyan, siyempre, ang Diyos natin, lalong alam ang lahat, di ba? Kasi, hindi siya created eh. Walang nag-create sa kanya. Tayo ang kanyang kinreate niya. So, kumbaga, lahat ng lumalabas sa ating bibig, di ba? Sa ating puso, sa ating isipan, alam ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa banal na kasulatan, di ba? Sa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, alam niya na tayo, kilala niya na tayo. At ang pinakamatindi pa nito, pati yung bilang ng ating buhok, alam niya, di ba? Kahit medyo pa wala na. Di ba? Alam ng Diyos. Kahit na anong bagay, everything, wisdom, alam niyang lahat yan. So, kaya kung hihingi ka ng tulong, dapat sa Diyos din, di ba? Kasi madalas tayo pagka nagkakaproblema, lalo na pag medyo bata-bata pa yung edad natin, di ba? Pagka nagka-problema ka, lalapit ka ngayon sa best friend mo, o kaya sa katropa mo, na, na kung minsan, di ba? Parang yung mga advice nila, ah, hindi mo masyadong magets, o kaya naman, binubuyo ka pa para hindi mas maganda yung gawin mo. So, ano man ang problema mo, sa Diyos ka lumapit. Pera man yan, di ba? Karunungan, financial, lahat yan. Hindi natin sa Diyos. Kaya kung may problema ka, guys, alam ng Diyos yan. Yung suffering mo, sakripisyo, paghihirap mo, bigat ng nararamdaman mo, alam niya. Kasi nga, di ba, pag yung mga kaibigan nga tayo, pag nag-open tayo ng mga kwento ng buhay natin na hindi maganda, at sabihin ng barkada mo siya, oh, naranasan ko na rin yun eh. So, pagka yun na sinabi niya sa'yo, parang feeling mo, nakukomfort ka, diba? Kasi naranasan nga daw niya yun. So, ganun din sa Diyos. Lahat ng problema natin, naranasan din ng ating Panginoong Yesus. Napako nga sa krus, di ba? Kahit hindi naman sa kailangan ni Pako doon, kahit hindi naman niya tayo kailangang bayaran ng kasalanan, pero siya pa rin ang nag-ako nun. Binayaran niya pa rin ang kasalanan natin. Kahit wala siyang kasalanan at tayo, ganoon tayo kamahal ng Diyos. Kasi lahat alam niya, naiintindi niya ang bawat sitwasyon natin. Kaya kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, kumapit ka lang. Sabihin mo lang sa Diyos, Lord, ito na po, malaking problema ko sa financial, sa pamilya, di ba? Sa karamdaman. So lahat ng yan, walang hindi alam ang Diyos. Kaya nga 'di ba? Pagka kagaya ngayon, malapit na yung election, 'di ba, guys? Kapag malapit na election, marami diyan mababait na, 'di ba? Si Kapitan dati hindi ka namang ngingiti yan, ngayon puro ngiti sa'yo pag nakikita ka, 'di ba? Ganon din si Councilor. 'Di ba? Wala naman sa pakialam sa'yo dati, ngayon kaya parang medyo close sa sa'yo, 'di ba? So, ganun, alam natin na pagdating sa election, may mga nambubola lang talaga, di ba? Na kunwari, tumakbo sila para maglingkod sa bayan, tumakbo sila para sa mahihirap, tumakbo sila, gusto nilang makatulong sa baryo nila, di ba? So, maraming bagay yan. Pero pag nakuha na yung gusto, yun na, wala na, huyo na, di ba? So, parang ngayon, sa ngayon, di ba, marami tayong naririnig sa national election na nabudol daw sila, yung mga bumoto sinasabi nila. So, lahat kasi ng sitwasyon natin, pakiramdam, lahat alam ng Diyos yan.
So ayon sa Hebreo chapter 4 verse 13, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya ang lantad at lantad ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. So yun guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So ang ibig sabihin nito, kung dito sa mundo, di ba? Hindi man natin na makuha ang katarungan o pinagkait man natin ang katarungan sa kapwa natin, darating din yung araw, sabi, mamamatay din tayo, mawawala din tayo. At lahat tayo may pananagutan sa Diyos. Kaya sikapin po natin na gumawa ng mabuti, sumunod sa Diyos, gaya na lagi ko sinasabi, hindi man perpekto, lahat ng kailangan natin, idulog natin sa Diyos. Kahit na anong problema, financial, physical, relasyon, di ba, karamdaman, sa Diyos lang, alam niya lahat eh. Walang nag-create sa Kanya, alam niya lahat, di ba, yung kanina sinasabi ko, kahit yung buhok natin, nung nasa sinapupunan pa lang tayo na ating mga magulang, particularly ng ating nanay, alam niya na. So, paano pa kaya yung problemang dinadala mo ngayon? Sa tingin mo ba, hindi niya alam yan? Sa tingin mo ba, hindi niya nararamdaman yan? Mahal tayo ng Diyos. Higit sa lahat. Dahil binigyan tayo ng buhay, di ba? Binigyan tayo ng kaluluwa. So, yan po ang hingin natin sa Diyos na sana ay lagi tayong tulungan. So, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Na minsan, imbes na lumapit po kami sa iyo, ay lumalapit kami sa kung sino-sino na lang. At paglapit namin, Lord, minsan sumasablay pa. Mali pa desisyon dahil sa taong napakinggan namin. Katulungan na po kami, Lord, na kayo lang po, ay kayo lang po tanging makakatulong sa amin. Kayo lang po ang dapat hingin ng lahat ng mga kailangan namin sa buhay para sa aming pamilya. So sa kapatid namin nanonood niya ng aking vlog ngayon, may matindi ka mga karamdaman. May cancer ka na, stage 4, financial, relasyon. Sabayin mo ako sa akin napakasimpleng dasal, pero epektibo. Basta makinig ka lang, sumampalataya, maniwala, at magtiwala sa Diyos. Tsak yun, magiging answered prayer. Alright? So, Lord, i-bless niyo po kapatid namin nanonood sa aking vlog na may stage 4 cancer na, Lord, bedridden na. At kung ano mang parting masakit sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Pagalingin niyo po sa kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nagkawatak-watak na, nagkasira-sira na, nagkaaway-away na, di na nagkakaunma. Ibalik niyo po ang magandang relasyon nila sa isa't isa. At sa financial po, Lord, na lahat naman po kami kailangan namin po, Lord. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pagbili ng bigas, ulam, pamasahe sa sa pag-alis, Lord, yung baon ng mga bata, utang, mga financial, mga bills, lahat po, Lord, tulungan niyo po. I-bless niyo po, Lord, ang aming mga financial, ang aming kabuhayan para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa Ama, na Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.